Kahapon nga po ay pumutok yung balita na nakadetain po si Lorraine Badoy at saka po si Jeffrey K. Eric Celis, no? Dahil na cite in contempt po sila ng House, ng Congress. Dahil sa doon kay Badoy, inconsistent at saka inaccurate po yung naging sagot niya doon sa mga tanong sa kanya sa inquiry sa House, sa Congress, no? At yung kay Jeffrey Celis naman po, ang sinasabi diyan ay dahil hindi niya masabi kung sino ang source niya patungkol dun sa umano'y disinformation na binanggit niya sa programa nila sa SMNI patungkol sa travel expenses ng House Speaker, no? So, yun po yung dalawang reasons, no? Mag-iba po yung reasons kung bakit sila ay na-detain. Hindi po yan permanent, no? Yan po ay temporary lamang. Dapat silang makipagtulungan dun sa inquiry na ginagawa ng Congress, dun sa mga tanong, dapat po nilang sagutin ng maayos, accurate at totoo. Kapag po nagkataon na mapatagal ang kanilang pagkakadetain, ay maaaring sa detention po sila magpasko at magbagong taon. Alam niyo, sa totoo lang, nung nakita ko si Lorraine Badoy na naglalakad palabas, no, nung ine-escort siya, nakita ko yung lungkot, no, tila naiiyak yata siya, kung hindi ako nagkakamali, maiyak-iyak siya, no, habang naglalakad siya palabas. Dito naman kay Eric Celis, nakita ko na naging arrogante pa siya dahil sumigaw siya ng kangaroo court, no, parang kung hindi ako nagkakamali, ang sabi niya, thank you to this kangaroo court. Tinawag niya na kangaroo court yung Congress, no. Siyempre, kung ikaw ay isa sa mga congressman doon, ma-offend ka, no? Tila mababastusan ka dun sa naging asal ni Jeffrey Celis dun sa sinabi niya, no? Tinawag niya na kangaroo court. Kaya dismayado, nakikita ko yung mga congressman dun sa hearing, dismayado sila dun sa naging asal na yon ni Ka Eric, no? Si Badoy, habang naglalakad ay malungkot siya, nabanaag ko bakas na bakas sa kanya ang pagkalungkot dun sa nangyari, no? Na madedetain siya. Sa totoo lang, nung nakikita ko yung itsura ni Badoy, nakita ko na nalungkot siya. Pero nung nakita ko itong nag-trending na video na ito sa Twitter ngayon, pakinggan po natin, sabi ko parang, bakit naman ganito si Lorraine Badoy? Pakinggan niyo po itong video na to. They really are working overtime with the recruitment, yes. Yan yung angat buhay ni Leni Robredo, mga kababayan natin, the people behind the angat buhay is CPP, NPA, NDF. In fact, there are now mga on social media, mga nanay na naghahanap ng mga anak nila na wala na. Hindi na nila makita at ito yung sumali ng Leni Youth, no? So, ayan, napakinggan nyo. Biruin nyo, talaga namang nakakapikon at nakakagalit, no? Paano niya nakuhang i-red tag ang mga kabataan na nagbo-volunteer? Kung hindi ako nagkakamali, narinig ko dyan na ang nasa likod ng angat buhay ay mga NPA, mga rebelde. So, sino ba namang hindi magagalit, no? At madidismaya sa sinabi niya dyan? Mapanira po yun eh. Paano niya nasabi yun? Anong sources niya? Kung ako ang tatanungin nyo, sa mga proyekto at programa ng angat buhay para sa mga Pilipino, malayong malayo yung sinasabi ng Lorraine Badoy. Yung mga nakikipagtulungan sa angat buhay ay mga big businesses, mga pribadong Pilipino, mga foreign entity, mga diplomat, mga foreign embassies, nakikipagtulungan sa angat buhay para makagawa ng mga proyekto para sa mga Pilipino, para sa Pilipinas. Tapos, may isang tao na magsasabi ng ganito, pati yung Youth for Leni, sinabi niya, no? So, anong klase naman yan? 'Di ba? Yung mga programa ng angat buhay, nagpapatayo ng classroom, dormitoryo, may livelihood program, nagte-training para maturuan ang mga Pilipino na matuto ng isang hanap buhay, no? Nutrition program, angat basa, yung mga community learning hub, pagpapahatid ng mga relief goods, ang alam ko nagbibigay din sila ng financial assistance if I'm not mistaken. At yung napakarami pang proyekto at programa at magiging proyekto at programa ng angat buhay sa mga susunod na panahon, no? Tapos may maririnig kang ganito na walang habas, no? Walang man lang ewan, bakit naman ganun, no? Paano niya nasabi 'yon? Anong patunay niya, 'di ba? Grabe, no? Hanggang ngayon naman wala silang napatunayan. Bakit hindi nila arestuhin, no? Bakit hindi nila ipakulong sa Atty. Leni at yung mga sinasabi nila ng mga tao sa likod ng angat buhay? Paano nagagawa ng isang tao, ng taong ito, ni Lorraine Badoy, na nasirain ang isang organisasyon na tumutulong sa mga Pilipino, no? Ewan ko kung sino yung tumawa dun sa video, no? Pero familiar yung boses. Yung nakita ko sa kanila, sabi ko parang deserve niya yata na ma-detain kayo. At parang kulang pa yan.
Eh grabe naman yung ginagawa nyo sa mga tao na hindi nyo gusto. Nare-red tag nyo, no? Eh, imbes na i-red tag nyo, edi isuplong nyo sa mga kinauukulan, sa authorities, kung totoo yung mga bintang nyo, mga pinagsasabi nyo, isuplong nyo, patunayan nyo sa korte na konektado sa mga rebelde sa NPA para matigil na kayo sa pang-red tag. Eh kaso hanggang red tagging lang ang ginagawa eh, 'di ba? Parang nakakagalit naman no ng isang organisasyon na gumagawa ng matinong mga bagay para sa bansa, eh gaganunin. Pati yung mga kabataan na nagbo-volunteer, no? Sobrang nakakadismaya. Kaya patong-patong na libel cases ang isinampa sa mga yan eh. Di po ba? No? So, ayun, ano pong masasabi nyo sa narinig nyo kay Lorraine Badoy at sa mga balitang pagkakadetain nila sa Congress? Lagyan nyo lang sa comment section. Ay, talaga namang ewan, bakit ganito na tayo sa Pilipinas, no? Talagang wala na yata tayong pag-asa talaga. Salamat po.